Banner. Kayong dalawa. Ete, ikaw lang naman ay isang ampon na nagbigay ng dugo sa akin. Wala kang karapatan na agawin ang mana. Ngayon, lahat ng pera mula sa demolisyon ay mapupunta sa akin at kay Zihaw. Ang huling habilin ni Papa. Ikaw ang gumawa ng kalokohan. Wala namang makakapagpatunay ngayon. Banner, mainit dito sa labas. Pumasok na tayo. Chuxia, mas mabuti na. Lagdaan mo na ang kasunduan ng paghihiwalay. Kung hindi, pati yung 10,000 kabayaran, wala ka nang makukuha. Yezihaw. Nitong mga nakaraang taon, isinakripisyo ko ang sarili kong pangarap para tulungan ka. Para makarating ka sa kinaroroonan mo ngayon mula sa wala. Hindi ka ba nagsisisi sa ginagawa mo? Tama na. Malayo na ang agwat natin ngayon. Mas mabuti pa ang maghiwalay ng maayos. Pareho tayong mapakadignidad. Baka kaunti na lang ang awa ko sa iyo. Pero sinabi mo, mamahalin mo ako ng walang hanggan. Nakalimutan na ba? Nakalimutan na ba? Tama na. Hindi na kita mahal ngayon, pakiusa. Pakawalan mo na ako. Vinchuxia, hindi ka ba anak NG Phoenix? Bakit ka ganyan kalagim? Nga pala, ito, binili lang sa akin ni Zihaw kanina. 1 karat na malaking singsing. Maganda ba? Chuxia. Salamat sa pagpapaubaya ng slot sa kolehiyo sa akin. Kapag kumita na ako, tiyak na papairahin kita sa malaking bahay. Hihintayin kita. Yezihaw, bulag lang ako. Huwag kang magsisisi. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ano? To? Ang ganda, akin na, tu. Anong lugar ito? Ang dumi-dumi. Kailan ang welcome party ni Zihaw? Dapat maging masaya at magarbong, ngayon na. Tatawagan ko ang Star Hotel para magpareserba ng pinakamalaking function room. Hala, hindi ba ito ang manugang ko? Bakit, pagdating lang ng kuya ko? Pinatalzik ka na agad? Ipapakilala ko sa inyo, ito ang manugang ko. Apong taon ng kasal sa kuya ko, hindi man lang nahawakan. Gusto niyo. Basubukan ang lasa niya? Ayos at singer, ang ganda ng manugang mo. Ang katawan, pang-eksaktong klase. Layas kayo. Gusto mo bang masaktan? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Teka, sino ang nakakaalam kung may itinatago ka? Nakahiya-hiyang bagay. Hubarin ninyo siya. At suriing mabuti. Opo. Huwag mo akong hawakan. Siyaw. Kapag bumalik ka, tiyak na gagantihan kita ng maayos. Para. Huwag mo akong hawakan. Ang cute mo, hinampas Montag ako? Bitawan mo ako. Butterfly Mark. Bitawan niyo ako. Sino ba kayo? Tito, bakit may butterfly sa balikat ko? The Hill Butterfly Fairy ka. Yihi, AKOI Butterfly Fairy. Siyaw, ang laki mo na pala. Ikaw ba? Ikaf. Ikaf ay. Huwag mong gagalawin si Xiao. Gusto mong mamatay? Ako si Zhang Qiang, ang malakas na dragon na naninirahan sa Jiangbi. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na sumalungat sa akin? Oh. Malakas na dragon. Malakas pa ba?
Erey. Umalis ka. Salamat sa inyo. Sino kayo? Ikaw si Tuobak Xiao Xiao. Ikaw ang hinahanap naming si Tuobak Yanjin. Kami ang tiyuhin mo. Maligayang pagdating sa bahay, binibining Kiao Xiao. Pero hindi ko kayo kilala. Ako si Wenxuxia. Hindi ako si Xiao Xiao. Pero sa likod mo, may marka ng paru-paro. Tanging si Xiao Xiao lang ang may ganitong marka. Presidente, pasigurado, tingnan natin kung mayroon siya. Ang sinasabi mong pendant. Pendant. Isang piraso, may phoenix na pula, pendant ba? Alam Montag. Meron ako. Nasaan? Nasa. Ay. Kanina lang nandyan, parang nawala. Kung ganon, baka hindi siya. Baka mali ang hinahanap natin. Mali siguro, paano mangyayari sa akin ang ganitong swerte? Mangyari sa akin. Ay teka. Kung may marka ka ng paru-paro, may koneksyon ka kay Xiao Xiao. Kung may problema ka, tawagan mo lang ako. Ito. Ingatan mo ito. Ingatan mo ang sarili mo. Kayo. Presidente, nakita namin, na-track ang babaeng may pendant ng pamilyang Tuoba. Ang apelido niya ay Wen, ngayon, nasa Star Hotel. Nagdiriwang ng kanyang pagbabalik. Tara. Nakalipat na sa malaking bahay, pinalayas na ang pabigat. Ngayong pagbabalik, enjoy na enjoy tayo, di ba? Halika, halika. Kuya. Ang babaeng iyon na si Wenxuxia ay nangangaliwa at naghanap pa ng 3 lalaki para apihin ako. Napakasama, sino ba ang 3 lalaking iyon? Isang tao lang ang kilala ko, parang artista na si Tuoba Yuan. Hinahanap nila ang nawawalang anak na babae ng pamilya Tuoba. Ang babaeng may tattoo ng phoenix at jade pendant. MS, Wen, nakatanggap kami ng abiso na ang mga tao ng Tuoba Group ay darating dito. Hinahanap ka nila. Hala Penner, ang jade pendant na ito ay kapareho ng kwento. Baka ikaw nga ang hinahanap nilang anak na babae ng Tuoba. Naku, kung makakapag-ugnay tayo sa pamilya Tuoba. Hindi ba tataas ang estado ng buong pamilya natin? Kung makakapag-ugnay si Panner sa Tuoba Group, hindi ba't angat na ang buhay natin? Ang pendant na ito ay malaking tulong pala. Ang card na ito ay may 1,000,000 pala. Paano ko naman basta-basta tatanggapin ang gamit ng iba? Sinabi ng taong iyon na pupunta siya sa hotel na ito. Nandito ka, Aren? Kayong dalawa na naman. Mga sagabal, umalis kayo rito, huwag kayong makialam. Si Panner ay magbabalik sa kanyang tunay na pamilya. Si Ed Penner ay ang nawawalang anak ng pamilya Tuoba. Ang anak na babae ng Tuoba na hinahanap nila ay siya. Hindi ako, ikaf-ba? Pero kinuha mo ang 10,000,000 na bayad sa demolisyon ni Papa. Papa? Sa tingin mo tatawagin ko ang pulubing iyon na Papa? Nasa account ko na ang pera sa demolisyon. At hindi naman hadlang iyon para kunin ko ang titulo bilang anak ng Tuoba. Wen Panner, walang hiya ka. AMEA, sino ba talaga ang walang hiya? Umalis ka na rito. Dumating na ang pamilya Tuoba. Si Tuoba Yuan, kailangan kong magpakita ng maganda. Kailangan kong makisama sa pamilya Tuoba. Mga bantay na ito, umalis kayo sa daan.
Mr. Tuoba Yuan, ako ay executive ng Star Group. Yezi Hao, umalis ka. Mr. Tuoba Yuan, magiging magkamag-anak tayo. Ano ba ito, nagpapanggap na kamag-anak? AMEA, isa kang bantay, wala kang karapatang magsalita. Ito ang kuya ko. Ano? Sila pala ang kuya ni Tuoba Yuan? Pasensya na, hindi ko alam na. Mga mahalagang tao pala kayo ng pamilya Tuoba, paumanhin. Paumanhin, hindi ko alam ang inyong estado. Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw, Ako ay narito upang ibalik ang card na ito at ang iyong damit. itago mo na lang ang card. Ay naku, ilang taon na siyang nakatira sa bahay ko. Kamakailan lang siya pinaalis, huwag mo siyang pakikisamahan. Sinumang makisama sa kanya ay magkakasakit. Tinuturuan mo ba ako? Hindi po, narinig ko na hinahanap ng pamilya Tuoba. Ang nawawalang prinsesa ng Tuoba, alam ko kung nasaan siya. Kuya, ako ang hinahanap ninyong prinsesa ng Tuoba. Ano ang tawag mo sa kanya? Kuya, hindi ba tama? Kuya, kaming tatlo ay mga tiyo ng prinsesa ng Tuoba. Hindi mo man lang alam ito, nagpapanggap ka pa. Ako, Presidente, ang prinsesa ng Tuoba ay matagal nang nawawala. Normal lang na magkamali. nakalimutan ko, Tio, pasensya na. Hubarin mo ang damit, titingnan ko ang iyong marka. Wala akong marka. Parang may marka si Wenchutia sa likod. Tio, hindi maganda na maghubad sa harap ng maraming tao. Pero mayroon akong agila na hinahanap ninyo. Ito ang agila ni Xiao Xiao. Ang agilang ito, Baka Zia Zik Xiao Xiao? Ang pagkakakilanlan ng prinsesa ng Tuoba ay para sa akin. sandali ang agila ay akin. Akin ito, ano ba ang sinasabi mo, katulong? Mula noong bata pa ako, ito ay suot ko na. Ibalik mo sa akin. Ayos ka, Vinchuxia. Hinahabol mo ang mana, nagpapanggap ka pa. Bilang prinsesa ng Tuoba, ang lakas ng loob mo. Kung sabi mong sa iyo ang agila, may patunay ka ba? Ako, Hala, wala kang patunay, lumayas ka na. Sa itsura mo, hindi bagay sa iyo ang magandang agila. Ang agila ay laging suot ni Penner. Nagsisinungaling si Wenchutia. Tio, ako ang hinahanap ninyo. Si Xiao Xiao, hindi na kailangang magtanong ang ganitong. Babaeng ng agaw ng ari-arian ng iba, imposibleng. Prinsesa ng Tuoba. Mapapatunayan namin na ang agila ay kay Panpan. Tio, Alam mo ba? Bakit pula ang agila? Ang agila ay puno ng dugo ng pamilya Tuoba, na inialay para sa bansa kung ang iyong dugo ay kinikilala ng aming mga ninuno, gigisingin nito ang agila. Tumawag ng banal na phoenix. Kung gayon ikaw, ang aming Xiao Xiao. hindi, Tito, natatakot ako sa sakit. Kung gusto mong pumasok sa pamilya Tuoba, hindi mo ba kayang tiisin ang kaunting hirap? Akala mo ba ang pamilya Tuoba ay lugar na kahit sino ay pwede pumasok? Hindi yon ang ibig naming sabihin. Binibining Xiao Xiao. Malapit nang gawin ang pagtuturok ng dugo para sa pagkilala. Wala talaga akong dugo ng Tuoba, tapos na ito. Huwag basta-basta gamitin ang pangalan ni Xiao Xiao. Kung malaman kong hindi ka siya, babayaran mo ito ng dugo. Wow! Ito ang banal na phoenix. Ang dugo ko, paano kaya? Baka si Vinchuxia. Ang dahilan kung bakit ako binigyan ng dugo noon. Kaya si Wenchutia ay maaring. Ginoong Tuoba, lumitaw na ang banal na phoenix, si Panpan ay tiyak na. Ang hinahanap ninyong Xiao Xiao. Panpan, tawagin mo na ang tito,
baka may mga taong nagbabalak na kunin ang iyong pagkakakilanlan. Tanging ang dugo ng pamilya, Tuoba ang makakatawag ng Phoenix. Siya talaga si Xiao Xiao. Hindi, ayon sa talaan ng pamilya, ang sinumang may dugong Tuoba. Ang hikaw ay magpapakita ng simbolo ng dalawang Phoenix at ang huni ng Phoenix ay tatagal. Ngunit ngayon, isang Phoenix lang ang lumitaw. Ito ay nagdaan ng daan-daang taon. Ngayon, ang dugo ng pamilya Tuoba ay tiyak na hindi na ganon kalinis. Nga, ang banal na Phoenix ay lumitaw na, sapat na patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi tulad ng ilang manok, hindi kailanman magiging Phoenix. Ngunit ang hikaw na ito ay alaala ng aking mahal sa buhay. Suot ko ito mula pagkabata, Ginoong Tuoba. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong subukan? Ikaw na taga-bundok, kahit 1,000 bisis mong subukan, hindi ka magiging ang anak na babae ng pamilya Tuoba. Ang pamilya Tuoba ay hindi kailanman nagmamalaki o nanlalait. Binibining Chuxia. CJ. Nawala ang banal na Phoenix, kinain ng kidlat ang hikaw, nilapastangan niya ito. Ito ay parusa ng langit. Paano nangyari ito? Ang tao ay gumagawa, ang langit ay nakatingin, ginawa niya na masama si Banner. Nang gulo sa pagsasama, nararapat sa kidlat. Ako ang may kasalanan. Ang hikaw na ito ay tanging alaala ng aking mahal sa buhay. Hindi ko kailanman naisip na gamitin ito para sa anumang pakinabang. Kinilala na ng hikaw si Banner, wala ka ng karapatang hawakan ito. Umalis ka na. Sandali. May reaksyon ang anting-anting na ito. Dalawang Phoenix ang lumipat sa langit. Baka si Chuxia ang tunay na Tuoba Qianyin? Ang kapal ng mukha mo. Nagpapanggap ka bilang Tuoba Qianyin. Ilabas ninyo sila. Opo. Hindi ganito. Dahil lang nasira ang anting-anting. Dumaloy ang dugo ni Penner at na-activate ang Twin Phoenix. Wala itong kinalaman kay Wenchutia. Walang koneksyon. Nakita naman ng lahat. Nang hawak niya ang anting-anting, dumating ang kulog. Tiyak na may masamang intensyon si Wenchutia. Kaya na-activate ang lakas ng anting-anting. Tama. Ang dugo ko lang ang kayang magpareact sa anting-anting. Pinatunayan ng kulog na ako ang tunay. Sandali. Pero nang hawak niya rin. Nabuo ang anting-anting at lumipad ang Phoenix. Baka meron kaming dalawang Xiao Xiao sa angkan Tuoba? Hindi pwedeng dalawa. Ang angkan Tuoba. Isa lang ang Tuoba Xiao Xiao. Isang peke sa inyong dalawa. Tito, malinaw na. Ako ang unang nagsumon ng Phoenix. Kaya ako ang tunay na Tuoba Qianjin. Zia, pinipigilan niya ang pagsasama-sama ninyo. Gusto niyang maging Phoenix. Pangarap niyang umangat. Nagsakripisyo ako sa pag-aaral, kumain ng malamig na pagkain, tumira sa bodega. 3 trabaho sa isang araw para buhayin ang pamilya ninyo. Ngayon, dahil lang sa identidad, sinisiraan ninyo ako ng walang patid. Pa makuha ang simpatya ng angkan Tuoba. Kahit anong kasinungalingan kayang gawin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Hino-honor ba niyo ang presensya naming tatlo? Sino ang nagpahintulot sa iyo na magdesisyon? Makalin lang si Vinchuxia. Natatakot lang ako na maapi si Penner. Oo. Si Panner ang pamangkin ninyo. Dapat protektahan ninyo siya. Vinchuxia. Espesyal na araw ito ng pagkikita namin ni Tito. Aminin mo na naiinggit ka sa akin. Nagpanggap kang Tuoba Qianjin at lumuhod ka at humingi ng tawad, patatawarin kita. Bakit hindi ka pa lumuhod? Vinchuxia, bakit ka tumatawa? Natatawa ako, hindi ka pa kinikilala ng angkan Tuoba. Nagpapakilala ka ng walang paalam bilang Tuoba Qianjin. Tinamaan ka na ng kidlat. Hindi ba't malinaw na si Panner ang tunay? Ang iba, dapat alam ang lugar nila. Huwag mong laging pangarapin ang mga bagay ng iba. Kayong pamilya ang unang sumipsip ng dugo ko. Ngayon, tinutulungan mo kasi Panner na gawin ang aking jade pendant. Nagkakalat kayo ng dugo ng Tuoba, sino ba talaga ang tunay na baluktot ang pag-iisip? Isang probinsyanong hindi man lang nakapagkolehiyo. Ang lakas ng loob mong sabihin to. Si Penner na may napakamangal na katawan. Makikipag-agawan sa'yo? Tumigil ka. Hindi pa tiyak kung kanino nagmula ang Twin Phoenix, kaya
Kung sino ang tunay na anak ng pamilyang Tuoba ay maaga pa para sabihin at saka. Napaka-pushy mo. Hindi yan ang paraan ng aming pamilya. Kuya, ano ang gagawin natin ngayon, bukod sa J-Dependent? May isa pang paraan para matiyak kung sino ang tunay na anak ng Tuoba. Ang ibig mong sabihin ay, ang bagay na yon, Ang ate ko ay nag-iwan sa akin ng isang treasure box, tanging ang kanyang anak na babae. Ang may palm print na makakabukas nito, kaya kayong dalawa. Kung sino ang makakabukas ng treasure box na ito, siya ang tunay na Tuoba Xiao Xiao. Dalhin na agad ang treasure box. Napakahigpit talaga ng pagkilala sa marangal na katayuan. Kung may magtatangka, siguradong malalagay sa alanganin. Ang palm print ng bawat tao ay natatangi. Kapag may nahuli akong nagkukunwari, iyak na pagbabayarin ko siya, walang pagpapatawad. Nakalusot sa blood test. Paano naman to sa palm print? Ang galing talaga niyong Master Tuoba. Kapag nalaman ang katotohanan, ang impostor na to ay walang matataguan. Aya sino sa inyong dalawa ang mauna? Well, Banner, hindi ba't? Ikaw ang nag-aangking anak ng Tuoba. Sige na. Huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Si Panner ang tunay na anak ng pamilyang Tuoba, hindi siya takot. Tama. Gusto ko pang mauna ako. Panner, patunayan mo sa kanya ang katotohanan. Kung ayaw mong magpa-test, ako na ang mauuna. Anong ayaf ka o? Kapag napatunayan kong ako ang tunay na anak, papaluhurin kita para humingi ng tawad. Ilagay mo ang kamay mo rito. Maling palm print, 2 pagsubok na lang ang natitira. Paano nangyari yon? Subukan mo ulit? Hindi imposible, ako ang tunay na anak. Siguro hindi lang maayos ang pagkakalagay ng kamay ko kanina. Baka si Wenchutia ang tunay na anak ni Tuoba? Ma, isip ka ng paraan, baka malagot tayong lahat. ang lakas ng loob ninyo. Hinayaan niyong mapanggap bilang si Xiao Xiao. Mga tauhan, itapon niyo sila. Tito, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko rin alam kanina. Bakit hindi mabuksan? Siguro. Siyempre, matagal nang sira ang kahon. Oo nga. Ilang dekada na ang kahon na to. Natural lang na masira. At saka, si Panner, palaging nasa bahay lang. Nawala na rin ang lagda ng palad niya sa kakagamit. Parang hindi pa nasusubukan ni Wenchutia, di ba? Baka hindi rin niya mabuksan. Halika, subukan mo. Subukan mo, wala namang mangyayari. Wenchutia, natatako ka? Kung magmamakaawa ka ngayon, baka ipagsabi ka pa ni Panner. Ito namang mahirap at walang alam, abay mayabang pa. Gustong umangat? Panaginip lang yan. Bakit hindi? Ang buhay ko, hindi mo pwedeng edepensa. Maling lagda ng palad, isang pagkakataon na lang. Kapag mali ulit, maglalok ang kahon. Buti na lang hindi niya nabuksan. Paano nangyari yon? Hindi rin niya nabuksan. Kanina pa kayo. Nauto niya kayo. Tingin kao. Ginusto lang niyang makuha ang yaman ng pamilya Tuoba. Nga, sabi ko na nga ba, sira ang kahon. Kuya, pareho silang hindi nakabukas. Talaga bang sira ang kahon? Wiederin namang Toto. Pero ang jade at ang marka, tugma sa akin. Bakit hindi? Pwede ba akong subukan gamit ang kaliwang kamay? Ayaw mo pang sumuko. Gusto mong malok ang kahon? Kaya Montag bang bayaran yan? Tito, tama siya. Huwag nang sayangin ang huling pagkakataon dahil sa sinungaling na to. Pwede ba, huling subok na lang, pakiusap. Gusto ko lang malaman ang totoo. Kuya, parang totoo naman siya, baka pwede. Bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Kapag nabuksan niya, siguradong hindi ako papatawarin. Isang pagkakataon lang ang kahon. Kapag nagkamali, maglalak ito hanggang sa susunod na taon. Wenchutia, han ka bang panagutan nito? Hindi, kapag nagkamali,
hindi na mabubuksan ang kahon. Tito, huwag nang mag-aksaya ng oras sa sinungaling na to. Magbukas ng treasure box, hindi naman masasayang ang oras. When Penner, natatakot ka ba na bubuksan niya ito? Wala akong kinatatakutan. Ako ang tunay na mayaman. Anong ikakatakot ko? Halika, subukan natin ang kabilang kamay. Simula bata pa ako, kaliwa ang gamit ko, ikaw na ito. Pinapatunay ang fingerprint. Hindi, imposible, nabuksan talaga ang kahon. Kayo talaga ang aking pamilya? Baka siya na ang hinahanap nating Kiao-Xiao? Ang butterfly mark tumugma, kuya. Kung nabuksan mo ang treasure box, ikaw na ang aming Kiao-Xiao. Pamangkin, ang hirap kitang hanapin ng mga taong ito. Natawagin akong pamangkin ng isang taong halos kaedad ko lang. Nakakahiya talaga. Lilinisan ko ang sugat mo. Salamat, Tito. Sandali, kung dahil lang dito. Ang mayaman ninyong anak, masyadong padalos-dalos. Si Wenchutia ay isang simpleng taga-nayon lang. Isang basang sinelas na aking itinapon. Nagkakamali kayo. Si Wenchutia ay palaging anak ng pamilyang Wen sa nayon na na-demolish. Paano siya biglang naging anak ng pamilyang Tuoba? Mahirap at walang pinag-aralan. Paano siya magiging ang hinahanap ninyong mayamang dalaga? Bastos. Kinilala na ng treasure bots. Si Wenchutia ay isang ordinaryong tao lang. Kahit nabuksan ang treasure box, may daya yan. Ikaw. Ang umapi kay Xiao-Xiao ng 5 taon. Tingnan nyo, sumabog ang treasure bot. Ano nang nangyari? Swerte ko, ngayon hindi na siya makakapagpaliwanag. Kung hindi mo makukuha, sisirain mo na lang. Ito'y regalo ng ina ni Penner. Kay Penner, ete, handa ka bang gawin ito? Dahil lang sa pantasyang yumaman? Simulat sa pool, gusto ko lang ng katarungan. Wala akong dahilan para ipagsapalaran ang buhay ko para sumabog ito. Ang treasure bots na ito ay para kay Xiao-Xiao bilang regalo sa kanyang pagdadalaga. Na-delay ng ilang taon at pinilit buksan, kaya nag-self-destruct. Protection Program. Ito ay Larawan ni Xiao-Xiao nung bata pa. Nanalo ng gintong medalya sa mga paligsahan sa sayaw. ang mga babae sa aming pamilya ay may likas na talento sa sayaw. Si Xiao-Xiao ang pinakamagaling sa kanilang lahat, sa murang edad. Ay natutunan na niya ang pinakamahirap na sayaw sa buong mundo, ang Jinghong Dance. Jinghong Dance. Chutia, ituturo ko sa iyo ngayon ng mama ang tumingkad na korona. Ito ang natatanging teknik ng Jinghong Dance. Chuxia. Bakit parang palagi kong naisip? Na nasayaw ko na ito dati. Sinabi ng ate na natutunan na ni Xiao-Xiao. Ang natatanging teknik ng Jinghong Dance, naalala mo pa ba? Pagkalipas ng maraming taon. Naalala ko, ang natatanging teknik ay ang tumingkad na korona. Ang marka ng paru-paro sa likod ko ay nakuha ko noong nagpractice. At nagkasugat. Tama. Noon, ako ang hindi nakapag-alaga ng maayos kay Xiao-Xiao. Tama, noong araw na yon ay galit na galit ang ate at sinigawan ka pa. Maraming bagay noong bata pa ako ang hindi ko na maalala. Pero ang tanging malinaw kong naaalala ay ang markang ito na naiwan. Naalala mo pa ba nang tanungin mo ako kung bakit may marka ng paru-paro sa likod mo? Sinabi mo, dahil ako ang fairy ng mga paru-paro. Fairy ng mga paru-paro, ito ang sinabi ko. Kay Xiao-Xiao noong bata pa kami, paano mo nalaman? AKO Ong Fairy ing MGA Paro. Noong nakaraan, narinig ko si Wenchutia sa kanyang pagtulog na tinatawag ang fairy ng mga paru-paro. Tama ang hula ko, dahil ang ito ay ni Wenchutia. Mula sa akin, gusto niyang mauna. At kunin ang tiwala ninyo ng maaga. Nagsisinungaling ka, hindi ka kontento sa pag-agaw mo ng aking pendant. Ngayon pati ang aking alaala ay agawin mo rin. Sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan hanggang ngayon, wala kang isa man. Na tumutugma kay Tuoba Qianjin, ikaw ang palaging nang aagaw. May isa pa. Si Tuoba Qianjin ay may talento sa sayaw at bihasa sa Jinghong Dance. Hindi mo sasabihin sa akin na gusto mong makipagkompetensya sa pagsasayaw? Si Panner ang pinuno ng dance team. Ikaw na hindi man lang nakapagsuot ng sapatos na pangsayaw. Paano ka makikipagkompetensya kay Panner? Wen Panner, may lakas ka ba ng loob? Huwag mong sasabihin hindi kita pinaalalahanan. Ang hirap ng Jinghong Dance ay hindi lang sa salita, kailangan ng tunay na kakayahan. Kuya,
Dahil pareho silang nag-angking sila ang tunay na Tuoba Kianjin. Bakit hindi na lang natin sila pagkumpetensyahin? Baka sakaling makita natin ang katotohanan. Sige, anyayahan ko ang pinakamahusay na mananayaw na si Suking. Pagsasanay sa inyo ng 7 araw, pagkatapos ng 7 araw, dito, gaganapin ang paligsahan sa pagsayaw. Sa kakayahan ni Tuoba Chiao Xiao. 7 araw ay sapat na. Pagkatapos nito, ang mga manluloko sa angkan ng Tuoba ay hindi na muling babangon. 18 taon na ang nakalipas, hindi ako naniniwalang ikaw na isang simpleng babae ay makakasayaw pa. Ako ang inyong guro na si Suping, sa loob ng 7 araw na pagsasanay. Inaasahan kong lahat kayo ay magbibigay ng buong puso. Huwag kayong mag-isip na masama. Ngayon ay mag-aral tayo. Ng mga paunang galaw para sa Purple Gold Crown. Handa na. Kung wala kang ilang taong karanasan, hindi mo magagawa ang galaw na ito. Pasensya na po, guro. Sabi ko na sa'yo, kung ikukumpara sa akin, Wenchuchia, talagang matatalo ka. Ipagpatuloy natin ang pag-aral ng susunod na mga galaw. Handa na. Okay lang, Wenchuxia. Kaya mo yan. Ang sayaw na ito ay napakaganda at magaan. Bawat kilos at ngiti ay parang si Madam Tuoba. Talagang isang sayaw na nakakabighani. Sa tingin ko hindi na kailangan pang magpaligsahan. Siguradong ito ang tunay na anak ni Tuoba. Paano ako matatalo sa isang kit na tulad mo? Kung hindi ka nagsalita, umalis ka, Sitch na bilis. Kahit tunay na anak pa siya, basta't hindi siya makakarating sa paligsahan. Walang makakapagbanta sa akin. Naayos na ang CCTV ng hacker. Huwag kang mag-alala. Pakiusog. Sa mahinang kakayahan mo, kahit gaano ka pa magsika, walang mangyayari. Ang desisyon ay nasa guro kahit anong sabihin mo sa akin. Hindi makakaapekto sa resulta sa halip na magsayang ng oras. Mag-practice ka na lang ng sayaw. Isang katulong ka lang, may karapatan ka bang turuan ako? Kung mag-withdraw ka ngayon sa paligsahan, baka patawarin kita. Hindi pwede, hindi man ako magaling sumayaw pero hindi ko kailanman. Respeto ang entablado. Sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na isipin mong makakasabay mo ako? Sa isang entablado. Ano ang gagawin ninyo? Bitawan niyo ako. Ako ang magiging champion ngayong gabi. Ang basura mong tulad mo ay dapat lang na makulong dito at malampasan ang paligsahan. Bitawan niyo ako. Ikaw na kunwari ay anak ni Tuoba. Bakit takot na takot kang sumali ako? Natatakot ka bang matalo mo ako? At malantat ang katotohanan. Matatalo, isang biro lang, gusto kong makita. Paano ako matatalo sa iyo, isang pilay na babae? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Ano nga ba ang silbi ng pagiging tunay na dalaga? Ng pagiging may talento? Ngayong gabi, ang mga bulaklak at palakpakan ay para lang sa akin. Sa wakas, nalaman kong magsisimula ka pala mula simula hanggang katapusan. Para sa iyo, ang pamilya Tuoba ay kapangyarihan lang. Pero pamilya ko sila. Bakit mo gustong agawin? Ang lahat. Baliin ang kanyang mga binti. Dapat hindi na siya makasayaw pa. Aray. When Panner, labag ito sa batas.
Malalampasan ka rin ng kapalaran. Huwag. Ito na ang huling pagkakataon kong makabalik sa aking pamilya. Are, Kapag naging dalaga na ng angkan Tuoba si Panner, ikaw na ang magiging malaking problema ng pamilya Tuoba. Malapit na ang performance ko, alis na tayo. Huwag na nating sayangin ang oras sa isang basura. Ngayon, ating samantalahin si MS, Lin Pangya, na magpapakita sa atin ng sayaw na Jinghong. Ayos! Sobrang excited na ako. Hoof. Relax lang. Ang backkick sa Golden Crown ang magpapatunay na ikaw ang tunay na dalaga ng Tuoba. Dapat walang mali. Ang galing sumayaw. Ang ganda. Mahirap gawin yung Golden Crown na iyan. Matagal na siyang hindi sumayaw, pero magaling pa rin siya. Ginoong Tuoba, ito ang pinakamagandang performance nila sa loob ng 7 araw na pagsasanay. Kanina, pinuri ka ni Tiakasu. SA tingin ka o. Ang posisyon ng dalaga ng Tuoba ay talagang para sa iyo. Ngayon naman, ating tanggapin ang susunod na kalahok. ZMS. Wanchusia. Siwonchusya bia iyong nakensayo. Kanina umaga, maganda ang kanyang mga galaw. Oo, sobrang galing. Pero ano ang silbi ng pagka-excited? Walang ibang makakapasok sa entablado kundi ako. Narito BA ZMS. Wanchusia. Ano bia yang talentong sinasabi niyo? Sa tingin ko, natakot lang siya sa galing ng aming panel. Kaya hindi na siya magpapakita. Kung ganyan ang lakas ng loob mo, paano ka magiging dalaga ng Tuoba? Kung hindi ka magpapakita, ibig sabihin ay voluntarily kang mag-withdraw. Hintayin PABA natin siya? Ayon sa patakaran, kung hindi siya lalabas, diskwalipikado siya. Kuya, hindi siya nag-absent ng walang dahilan. Hahanapin ko siya. Uy, sandali. Ang pamilya Tuoba ay hindi lumalabag sa mga alituntunin. Pero, Tatlo, Dalava. Pagkatapos ngayon, akyat na ako sa tuktok ng ulap. At ikaw naman ay lalapastanganin ng libo-libo. Vinchuxia, tapos ka na. pasensya na sa paghihintay ninyong lahat. Hito na, hito na. Wow, ang ganda naman nito. Talagang hindi mawala-wala, may tumor pa sa binti, akyat pa sa entablado. Nagpapanggap lang naman. Hintayin lang natin na mapahiya siya.
Parang nasugatan ang binti niya. Kaninang umaga, ayos pa siya. Bakit biglang ganito? Imbestigahan agad. Ano ba talaga ang nangyari kay Wenchuxia? Ay naku, maglalagay lang ng laso. Akala mo na anghel ka na. Laging nagpapapansin, sa tingin ko. Hindi naman maganda ang sayaw. Ano ba yan? Tara na, hindi na nakakatuwa. Umalis na tayo. Walang nagturo sa inyo na dapat igalang ang mga artista sa palabas. 8. Sino yan? Tuba, hari ng pamilya. Dumating din si Tobayor. Kahit dumating kapi ano naman? Si Wenchuxia, isang pilay. Puro kahihiyan lang ang abutin. Ate, hindi ba't nag-evrot ka? Bakit ka nakauwi? Ang pagkilala ninyo bilang magkakapatid, alam na ng lahat. Pwede ba akong hindi umuwi at saka bilang ina ni Xiao Xiao at choreographer ng sayaw na Jinghong. Ang hatol ko, syempre ang pinakatama. Xiao Xiao, kaya Montag, yan. Siya, si nanay. Bakit pamilyar sa akin ang tingin niya? Nanay, hindi kita bibigin. Ang galaw ay parang agos ng tubig, may bahid ng kabataan ko. Hindi ko siya pwedeng hayaan na magsayaw pa. AME, buti na lang handa ako. Pa sa magandang ito. Ang layunin ng hadlang, para ipaalala sa iyo, itaas ang unang binti. Yun at pataas, kapag nakakapag-zijingwan jump ka ng 3 bises. Graduate ka na. Ang ganda ng sayaw, bakit tumigil, nga? Bakit tumigil? Ano ba yan? Takot siguro sa zijingwan jump, kung hindi talaga kaya. Baba na lang. Bumaba ka na. Kahit masugatan ng malala, ibabalik ko ang pamilyang ito. Chuxia, Itaas ang unang binti, iunat pataas. Ganyan ang sayaw. Nanay, kaya ko. Wow, nagawa niya. Yung inverted split, at perpektong-perpekto. Buisit, ang ganda-ganda nitong babae. Mas gugustuhin pang maging pilay, kaysa tumigil sa pagsasayaw. Ngayon, hindi ko nahahayaang lokohin mo muli ang pamilya ko. Tatlong bises siyang tumalon. Ang galing talaga. Walang ibang makakagawa nito, kundi ang ate ko lang. Nanay, gagawin ko ang triple jump. Para maging tulad mong mananayaw. Xiao Xiao, anak ko talaga siya. Paano niya nagawa yon? Imposible, yun.
Nanay, tingnan mo, nagawa ko. Xiao Xiao, ikaw ang ipinagmamalaki ko. ₱18 taon. Nanay, sa wakas ay nakita na kita. Xiao Xiao. Dugo. Tingnan niyo. Ang daming dugo sa entablado. At basag na bubog. Aray. Sino ang may gawa nito? Gusto nilang patayin ang tao. Ang sama talaga. Dalhin natin siya sa doktor. Tatakas? Mga tauhan, hulihin sila. Aray. Hindi ako ang may gawa. Wala akong kinalaman. Ano ba ang ginagawa niyo? Tito, hindi ako. Hindi talaga ako. Si Vinchuxia ang may pakana. Sinadya niyang mag-perform na may sugat para makuha ang simpatya. Eri. Tumigil ka. Sinong Tito Montag? Sa harap ng maraming tao, ginawa mo ito. Pagpatay ito. Hindi toto. Ako ang tunay na anak. Ako. Akala niyo ba dahil walang karamay si Chuxia? Pwedeng niyo siyang apihin? Yung taong minamahal namin. Ganito ang ginawa niyo sa kanya? Ginoong Tuo ba, ang importante sa paligsahang ito. At saka, lahat ng nandito ay mga tao niyo. May dahilan ba kami? Para maghanap ng problema. Oh, wala namang silk dance part ong flying goddess dance. Talagang si Vinchuxia. Ang may plano nito. Ma, kahit ang mga tito ayaw sa akin, ikaw ba naman? Ay iwan mo rin ako. Ang pamilya Tuo ba ay may dignidad. Ang aking Xiao Xiao, hindi kailanman magiging tulad mo. Na walang puso. Ma, laging nagpapanggap na kawawa si Wenchuxia. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Mula pagkabata, ganito na siya, inaapi ako, sinisiraan sa tatay. Para pumanig sa kanya. Bata ka pa lang, ang sama-sama na ng ugali mo. Hanggang ngayon, sinisiraan mo pa rin si Xiao Xiao. Ako ay masama. Sa iyong katawan. Bakit ang daming sugat? Ang mga sugat na ito sa akin. Lahat ay gawa ni Wenchuxia na nagtangka sa akin. Pinagmamalupitan ako ng aking ama. Ang maka NG paru-paro ni Xiao Xiao. Ang markang ito ng paru-paro. Parehong-pareho sa kay Chuxia. Hindi matanggal. Hindi ko sinisiraan si Wen Penner. Ayon sa disenyo ng paru-paro, 8 sentimetro ang haba, 5 sentimetro ang lapad. Dapat eksaktong pareho. Uun nga pala, dagdagan Montag PA. NG ilang tahi na pikeng piklat. Dapat mukhang totoo. Wenchuxia, marami akong paraan. Para sirain ang iyong reputasyon. Ngayon, wala si Chuxia para makipagtalo. Ate, huwag kang maniwala sa kanyang salaysay. Tito, ang mga peklat na ito sa akin. Hindi ko kailanman isinumbong sa iba. Natatakot ako na si Wenchuxia. Ay madiskrimina. Ginantihan ko ng kabutihan, pero siya, Penner, simula nang makilala kita. Hindi ko pa nakita na nagdamit ka ng nakalikod. sa mundo, walang magulang na hindi nagmamahal sa anak. Kung tunay na anak si Penner ng pamilya Wen, magagawa ba nila ito sa kanya? Ang kahabag-habag ay may kasuklam-suklam, Wen Penner. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tito, maaari mong pagdudahan ako, pero hindi ang katarungan. Noong high school, sinisiraan ako ni Wenchuxia. Itinulak siya pababa, kaya ako'y binugbog ng aking ama. Hindi ko kinaya. Ito ay nasa talaan upang humingi ng tulong mula sa Federasyon ng Kababaihan. Pwedeng magsinungaling, pwedeng pekin ang ebidensya. May paraan ako para humingi ng tulong. Noong Abril 8, 2016 na, may isang batang babae na nagngangalang Wen Penner na humingi ng tulong sa inyo. 12 taong gulang pa lang siya noon. Inabuso ng kanyang ate at ama. Noong mediation, ayaw nilang aminin ang kasalanan hanggang sa kami ay magsasampa ng kaso. Saka lang sila nagpakumbaba. Mula pagkabata, kahit anong pambubuli nila sa akin. Tinitiis ko. Pero ngayon, gustong kunin ang aking ina, hindi ko na kaya.
Anak. Nagirap ka. Wenpaner, may responsibilidad ka sa paninirang puri. Kaya mo bang harapin? Wenpener, ang galing mong umarte. Sayang at hindi ka pumasok sa showbiz. Ang sertipikong ito ay noon pa para. Pinagkait si Wen Chuchia sa mana. Gumastos ako ng malaki para bayaran ang mga tao. Hindi pwedeng magkamali. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Yung mga bagay na sinabi ko kanina. Kinumpirma na mismo ng tito ko sa tawag. Ang testimonya ng mga staff. At sinabi ni Wenpener ay totoo. Kahit ang salaysay ay pinagkasunduan na. Wenpaner, gaano ba kalalim ang galit mo sa akin? Hindi mo ba sinabing hindi ka mahal ng tatay mo? Paano mo ipapaliwanag ang testamento na ito? Isang ama na hindi nagmamahal sa kanyang anak na babae. Ibibigay ba niya ang lahat ng ari-arian sa kanya? Kung talagang napagod siya, Kay Wen Chuchia, imposibleng wala siyang. Natanggap kahit piso. Vinpan er. Niloloko mo ako. Wala akong kinalaman. Hindi ka pa magsasabi ng totoo. Dakpin. Huwag kang lalapit. binago ang testamentong ito. Wala talaga akong nakuha. Kahit piso. Na-encounter talaga ang plano. Mula sa wala, naging benepisyaryo. Sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? Halata na ang sagot, di ba? Vinchuxia, nilinlang Montag ako. Kung wala kang tinatago, bakit natatakot kang linlangin kita? Wala akong ginawa. Kung wala kang problema, bakit ka kumuha ng hacker? Para i-hack ang sisi ng dressing room. Noong umakyat si Chuxia sa stage, naimbestigahan ko na ang kalagayan ng kanyang sugat sa binti. Nahack ang misi, pero na-recover ko. Kayong dalawang hayop. Tingnan niyong mabuti. Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Wala na. Hindi tayo patatawarin. Ni Vinchuxia. Gago, ang ganda ng ginawa mo. Na-outsmart tayo nitong Wenpener. Grabe ang sugat niya bago mag-compete. Xiao. Paumanhin anak. Kanina muntik na akong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Tangga anak. Ang bigat-bigat ng mga sugat mo. Bakit Montag pinipilit? Dahil sinabi ni Mama, ang kanang tuoba ay may dignidad. Kaya ako si Wenchuxia. Hindi susuko ng madali. Talagang karapat-dapat kang maging anak ko. Hanggang ngayon, sasabihin niyo pa bang? Gawa-gawa lang ni Chuchia ito para makuha ang simpatya. Hindi ako ang may gawa, siya lahat, siya ang nagplano. Masamang babae ka. Hala, Kung hindi ka nagpanggap bilang anak ng pamilya Tuoba, hindi kami maluloko. Bitawan mo ako. narito ang ebidensya. Tama na, wala akong interes sa away ninyong dalawa. Gusto ninyong magdrama? Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magdrama kayo hanggang sawa. Mga tauhan, dakpin sila. Huwag. Huwag. Kung masaktan ninyo kahit isang hibla ng buhok ni Xiao Xiao, Babayaran ninyo ng 100 bises. Dapat ninyong maramdaman ang sakit na ito, ituloy ang pagpindot. Huwag. Mali na kami, hindi na namin ulitin. Ginoong Tuoba, hindi na namin ulitin, isang mali lang. Ay sapat na ba para? Sa pinsalang ginawa ninyo kay Xiao Xiao, wala akong nakikitang sinseridad sa inyo. Ginoong Tuoba, patawarin ninyo kami, hayop lang ako. Hindi na namin ulitin, Chuchia. Handang magsilbi, patawarin ninyo kami. Patawarin ninyo kami, paumanhin.
Wen Penner, nasaan ang sinseidad mo? Paumanhin. Ituloy, hanggang masyahan si Xiao Xiao. Paumanhin, Paumanhin. Pomenhin. Tito. Pagod na ako. Sige, umuwi na tayo. Simula ngayon, ipagbawal ang lahat ng aktibidad nila sa North City. Bantayan ninyong mabuti. Ituloy, huminto pagkatapos ng 10 minuto. Vin Chuxia. Kapag nakabawi ako, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ikafsi Wen Pan er. Zenoka? Ito ang chairman ng Chosheng Group. Qin Bensheng, ang iyong lolo. Noong 18 taon ang nakalipas ay nawala ka. Ngayon, sinusundo ka naming umuwi. Ang pamilya Qin ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa North City. Katumbas ng pamilya Tuoba, Penner. Talagang ikaw ang panganay na anak ng pamilya Qin. Mabuti ang tadhana sa akin, ang bilis. Dumating na ang pagkakataon kong makabawi. Lolo, sana ay tulong ng Montag ako. Maligayang pag-uwi, binibining Tuoba. Dito na tayo titira. At dito rin ang magiging tahanan mo. Totoo ba ito o panaginip lang? Hindi ito panaginip. Dito, makakaramdam ka ng pinakamainit na pagmamahal. Tawagin niyo ang mga gamit ni Binibining Xiao Xiao. 10 palasyo sa pilin, mga kayamanan ng mga hari sa Europa, isang set ng puso ng karagatan, isang gold card na walang limitasyon, at isang maliwanag na bato. Ang mga ito ay napakamahalaga, hindi ko ito matatanggap. Ano ba yan? Ang dami mong pinagdaanan sa labas, kahit mga bituin ay narapat lang na ibigay sa'yo. Tanggapin mo na. CJ. Salamat, nanay. Salamat, tito. Tunay na kaapat dapat na maging prinsesa ng angkan ng Tuoba. Ang ganda mo. Sino? Sino ang nag-utos sa'yo? Bakit mo kinukunan ito? Ayaw mong magsalita. Tatawag ako ng pulis at abogado. Pasensya na, sasabihin ko. Pakiusap, huwag mo akong idemanda. Isang taong may apelidong Wen ang nag-utos sa akin na kuhanan ka ng black propaganda. Naghanap lang ako ng materyales. Wen. Si Wen Panerbatso. Anong gusto niyang gawin mo? Black propaganda. Si Wen ang pangit, malandi ang buhay. At nalinlang ang sikat na artista na si Tuoba Yuan. Tiyak na si Wen Panner to. May utos na ng pagbabawal tapos susuway ka pa. Utos lang ang alam ko. Wala na akong ibang kaalaman. Hindi ko na kukunin ang card. Hindi ko sasabihin kaninuman. Pakiusap, patawarin mo na ako. Umalis ka. Feng Yi.
Parang gamit ito ng Chasheng Group. Feng Yi, Maganda ang trabaho mo. Yung matanda, siguradong hindi niya alam na ako ang kumuha sa apo niya. May darating, alis na tayo. Okay ka lang? naalala ko na. Noong bata ako, parang ninakaw ako. Parang may suot yung tao na may Feng Yi na sing-sing. Pero may dagdag na jade sa ibabaw. Walang away ang tuoba sa kanya. Bakit niya gusto mong kidnapin? At bakit niya sinuway ang utos natin? Maliban na lang kung may mas malakas siyang backer. May balita ang misis. Hans Kibeng, yung napapalang apo, Zivin Pan pala yun. Ano ang sinabi mo? Paano nangyari ito? Si Qin Bensheng ay director ng Chasheng Group at shareholder ng Tuba Group. Sa buong North City, siya lang ang may lakas ng loob na sumuway sa ating embargo. Si Wen Panner ay apo ni Qin Bensheng. Nagpadala ulit sila ng tao ng Chasheng Group para mangispya. Hindi karaniwan ang relasyon nila. Si Qin Bensheng ay matalik na kaibigan ng lolo. Bakit niya gagawin ito? Kidnapin si Xiao Xiao. Kilala mo ang tao, hindi ang puso. Ang negosyo ay tungkol lamang sa interes. Sino ang makakapagsabi na hindi siya magtataksil? Ang ibig mong sabihin ay gaano kalakas ang pamilya Qin. Hindi na tayo kayang takutin. Pupunta na ako sa kanya. Hoy, sandali. Hula lang natin ito, wala tayong ebidensya. Ganito lang, magiging alerto sila. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong tulungan niyo akong magkalat ng maling balita, sabihin natin. Pagbalik ko, nag-test kami at mali ang nahanap. Hindi pwede. Galit na galit sa iyo si Wen Panner, masyadong delikado ito. Magpakita ng isang bagay, pero may ibang plano, ito lang ang paraan para. Mailantad nila ang sarili nila. At saka, nandito kayo, hindi ako takot. Talagang anak ng tuoba. Sa susunod na buwan, magkakaroon tayo ng bilyon-bilyong kontrata sa Chasheng Group. Kung siya talaga ang may gawa. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon para hulihin siya. Ito ang eksklusibong selyo ng presidente ng tuoba. Pwedeng gamitin para utusan ang lahat ng ari-arian ng tuoba. Walang sinuman sa tuoba ang magtatangkang sumuway. At ito ang kontrata ng Chasheng. Baka kailanganin mo rin ito. Hindi ko bibigin ang inyong tiwala. Kung ganon, sa summit sa susunod na buwan. Kailangan nating paghandaan ang damit para kay Xiao Xiao. Walang problema, ako na. Magpagawa tayo ng bilyon-bilyong gown para sa babae. Huwag kang mag-alala, ako na. Nga pala, matagal ka nang ampon sa pamilya Tuoba. Kailan ka babalik sa Jinghai? Paibalik ang iyong pagiging pinakamayaman. Mamaya na. May mga bagay pa akong ginagawa, Yinen. Nagpagawa na ako ng gown sa pangalan mo. Ito ay 1 bilyon-bilyong super membership card, lahat ng damit sa tindahan. Pumili ka ng kahit ano basta gusto mo. Salamat, Tito. Minsan, hindi mo na kailangang tawagin akong tito. Ano nang sinabi mo? Pumili ka muna, may asikasuhin lang ako, tapos babalikan kita. CJ, Hoy, teka. Malamig sa loob ng mall, isuot mo to. aalis na ako, bye. Hello, ako po'y kukuha ng damit. Sandali lang, Miss. Wen. Hoy, nakita niyo na ba yung balita? Itong si Wen Chutia ay hindi talaga ang adopted na anak ng Tuoba Group. Ako, sa susunod na buwan, kapag nasikir ko na ang bilyon-bilyong kontrata sa Tuoba Group, ang buong Chusheng Group ay magiging akin na. Naku si Wen Chutia, yung probinsyana. Paano siya makakapantay sa'yo? Wonja Painter, kapag natuloy ito. Huwag mo kaming kalimutan. Panner, ang ganda talaga ng bestidang ito. At Panner, kapag isinuot mo ito, talagang magiging standout ka, madali lang yan. Kapag gusto ko, wala akong hindi nakukuha. Hoy, bakit nandito rin itong squammy na 2?
Alice. Ang material ng gown na ito ay cloud brocade. Oh, Hindi ba ito yung makapal ang mukha na nagpapanggap na anak ng tuoba? Nazi, wen shok siya? Bakit? Nandito ka nagbebenta, nagsa-memorize ng script. Hindi ka ba nagpapanggap bilang anak ng tuoba? sinong nagpapanggap sa kanya? Sabihin ko sa'yo, ako. Ay ang tunay na anak ng Kin family ng Bichengchu, Shi Group. Kahit ang Tuoba Group ay kailangan akong igalang. Oh, narinig ko na ang Kin family ay nakahanap ng isang illegitimate na anak. At ayaw pa ipaalam sa publiko. Ano ni Jay sinasabi mo? Sinasabi mo ba na alam ng Kin family? Na kayang makipag-compete sa Tuoba family? Huwag kang magmalaki dito, ang buhay naming high society. Kaya Montag ba yan? Huwag mong hawakan ang gown ko ng marumi mong kamay. Baka mahawahan ng amoy pobre. Paano ko ito mabibili? Pero itong gown ay inireserve ni MS. Vin, skwami lang yan, walang gang trabaho. Dito sa boutique na ito, kahit na anong gown ay nakakahalagang 20,000. Kaya ba niyang mag-reserve ng gown? Parehong surnam na Wen, pero ito ay ang tunay na anak ng Kin family. Ang prestigious EIE ng inyong tindahan. At ikaw, isa kang squammy na nagpapanggap lang. Kahit hindi ko alam kung sino si MS, kaya nag-reserve ng gown. Hindi talaga pwedeng siya ang may-ari nito. S.A. Kanya. Pasensya na, ako ang walang malay, MS. Vin, Ang gown na ipinagawa para sa inyo, nakikita mo ba, akin ito. Ang sukat ng gown na ito ay 8-6-6-1. Sigurado ka bang kasya ka dyan? ito ay kapareho ng datos na ibinigay ng pamilya Tuoba. Paano mo nalaman? Dahil ako ang tunay na may-ari ng gown na ito. AMEA, magsasabi lang ng ilang numero, nangangarap na. Ni isang brilyante sa gown na ito, hindi mo kayang bilhin. Nangangarap ka pang maging may-ari nito. E di subukan mo kung makakapasok ka. Aminin kong sa iyo ang gown. Ano ba ang hirap diyan? Si ate panan natin. Matuwid ang katawan, hindi takot sa anino. Hindi ako nagpareserba ng gown, pero kahit ano pa, hindi pwedeng itong maliit na ito. Baka regalo ito ni Lolo. Sorpresa para sa akin. Subukan nga natin, pagkasuot ko, siguradong mapapahiya ka. Vinchuk siya, ano pa ang sasabihin Montag? Kailangan pa bang masaktan para maramdaman? Ano ang kinakatawa mo? Mag, sorry kana kay ate paner. Ay nako, huwag kang huminga ng malalim, halos maging. Double door refrigerator ka na, hindi ka ba napapagod? Magpahinga ka muna. Anong klaseng gown ito? Ang pangit ng quality. Ito, ang gown na ito, pinakamagandang materyales ang ginamit. At may tamang allowance, hindi dapat ganito. Baka kasi tumaba akon gayon. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang misuring top at sukatin ako. At magpareserba ulit ng bago. Huwag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan ang gown na suot mo. Milyon-milyon ang halaga nito. Isang probinsyana, hindi mo pa siguro nakikita ang ganitong card. Ito ang EIE card ng aming tindahan. Milyon ang monthly consumption bago makuha ito. MS. Wen, Suzukatin kaona po kayo ulit. Ang pinanggalingan ay bahagi ng kakayahan, at ikaw. Isang batang walang magulang lang. Ang gown na ito, sa fashion show ko lang nakita, pwede bang? Maki right sa kasikatan ni ate paner? Kung gusto mo, bigyan kita ng isa, pero teka. Ang high-end section ay para lang sa bilyonaryong members. MS. Wen, hindi sapat ang level ng card mo. Sino ang walang malay dito? Siya ang panganay na anak ng pamilya Kin. Malapit ng maging bilyonaryo. Huwag kang makialam dito. Ang inilabas na buwan ng kita ng Choshin Group ay hindi lalampas sa 1 milyon. Paano niya magagastos ang milyon-milyong AC card na ito? Ang gown na gusto niya ay napakamahal. Sigurado ka bang ibibigay mo ito sa kanya? Ikaw na probinsyano, hindi mo rin ba gusto? Wen siya, kung tutulungan mo akong magbibit ng bago ngayon, Maaari kong isipang bigyan ka ng gift bag. bigyan mo na lang ako ng gift bag. Magbayad ka muna. 1 milyon lang, akala mo hindi ko kayang bilhin? Bayaran Montag. MS. Wen, ang gown na ito kasama ang iyong mga binili ay nagkakahalaga ng 34 milyon. Cash o card? Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Ang anak ng Choshin Group, hindi ba kayang magbayad ng ganito kaliit na halaga? Hindi ba? Huwag kang magulo, ang halagang ito ay walang kahirap-hirap para kay At Penner. Hindi ba, 8 penner? Tama,
Diba ate pan ay swipe on card. Kulang ang balanse. Paano nangyari yon? Siguro may problema sa ES machine ninyo. Tama, paano hindi mag-swipe ang card ko? Ang laman lang ng card ko ay 7 milyon. Siyempre hindi mag-swipe. Papalitan ko ng ibang machine. Lahat sira. Kahit ang basic na equipment ay hindi maayos. Sayang lang ang oras ko. Babalik na lang ako next time para bumili. Kung hindi kayo magbabayad, pakiusap ibalik ang gown. Gusto ko na ang damit na ito. At gusto mo pang ibalik ko. Hindi pwede. Tatawag ako ng pulis. Hoy, huwag tumawag ng pulis. E di ibalik mo. Huwag kang mang-udyok. Hindi papayag si At Panner na ibalik ko ito. Hindi ba, Ed Penner? Ano? Ibalik mo na lang at huwag nang magdaldalan. Bakit ka nag-agalit? Kung hindi mo kayang bilhin, sabihin mo na lang. Bukod sa mga nahawakan nila, lahat ng natitira ay bibilhin ko. Ito ang Super EIE card ng aming mall. Sa loob ng 10 taon ko sa industriya, ito ang unang bises kong makakita ng napakagaling na Super EIE. Kamusta po? MS, ang iyong EIE card na bilyon-bilyon ang halaga, ay limited edition sa North City, walang limitasyon, at may karapatan bumili ng lahat ng high-end couture gowns. Ano ang sinasabi Montag? Imposible. Siguro may daya siyang ginawa. Dali, suriin natin ulit ang card na ito. MS. Huwag mong dudahan ang aming professionalism. Ano ang klaseng ugali yan? Ganito ba kayo mag-asal sa mga bisita? Lahat. Una ang Super VIP client. Sinusunod lang namin ang patakaran. Binchuk siya, isang hampas lupa ka lang. Paano ka magkakaroon ng ganitong card? Baka naman ninakaw mo ito. AME, siguradong ninakaw. Pati si Panner, ninakaw din. EIE na milyon ang halaga. Vinchuk siya, magnanakaw ka. Napakataas ng requirement ng card na ito. Dapat gumagastos ka ng hindi bababasa. 100 milyon kada taon. At kailangan may celebrity endorsement. Ang may-ari ng card na ito ay hindi ordinaryong tao. Malaking problema ang kinakaharap mo ngayon. Miss, para mapatunayan ang inyong kalinisan, pakisamahan niyo kami. Tanong ko lang, sa inyo ba talaga ang card na ito? Hindi, pero kilala ko ang may-ari nito. Ni hindi nga niya alam kung saan galing ang card na ito. Paano niya makikilala ang Super EIE na ito? Siguradong ninakaw niya ang card na ito. Bakit hindi niyo kontakin ang tunay na may-ari ng card na ito? Tumawag kayo ng pulis, sabihin niyo ninakaw ng mahirap ang card niya. Et ginagamit pian ka. Isang card lang naman, grabe naman kayo. Ang ingay nyo, parang hindi pa nakakita ng pera. Bakit, kinakabahan ka? Pasensya, tatawag ako. Para makausap ang may-ari ng card na ito. Vinchuk siya. Baka dito mo mismo sa store ninakaw ang card. Nasa iyo na ang ebidensya, paano ka pa makakapagdahilan? Pasensya, ito ang cellphone ko. Ayos ka lang. Yang Master Tobia, pasensya na. Kasalanan namin ang naging abala sa inyo. Zanay patawarin Montag kami. Second yung Master, alam mo na ngayon na hindi siya. Ang tunay na Tuoba Hair, di ba? Magkaibigan ang ating mga pamilya. Ayokong malinlang kaniya, second young master. Si Penner ngayon ay ang tunay na Kin family hair. Lahat ng hirap na tinis niya, pinagtiyagaan niya. Paano mo pa siya? Matutulungan ang impostor na ito. Vinchuk siya, naiintindihan ka unang gayon. Gamit ang ganda mo, inuto mo si Second Young Master. Bakit ngayon ko lang napansin, ang kite mo pala. Yezihaw, ang dali-dali mong magsalita. Kung cute, ikaw na ng babae sa likod ko at ng kapatid ko. Sino pa ang katulad ninyong magsingirog na cute? Vinchuk siya, hinampas Montag ako? Ako Eng. Magiging manugang ng Chasheng Group. Sa itsura mong ito na parang baboy. Kahit magpakumbaba ka kay President Kin, hindi ka niya tatanggapin. Pway. Sinabi na ni President Quinn na hinahangaan niya ang kakayahan ng kuya ko. At gusto niyang gawin itong general manager ng Chosheng Group. HMP, Vinchuk siya. Ito ay personal na ibinigay sa akin ni President Kin ng Chasheng Group. Mukhang si Convention. Talagang may kinalaman sa pangyayari noong nakaraan. Kung ngayon kaluluhod at hihingi ng tawad, maaari kitang patawarin. Ano ngayon? Ayon sa patakaran, ang Super VIP ay may karapatang magpatawag ng clearing.
Tama ka. Sige, pakiusap. Palayasin niyo ang mga maingay na ito. Ayokong makita silang nakatayo dito, nakakaapekto ito. Sa aking mood sa pamimili. Huwag kang maglakas loob. Ang card na ito ay kay Tubay. Anong karapatan mo na palayasin ako? Mulan gayon. Ang card na ito ay kanya. Guvat iya, Mac Clearing. Bitawan mo ako. Sa North City, walang may ganang gawin ito sa akin. Pasensya na, ngayon lang tayo nagkita. Dalhin mo na. Bitawan mo ako. Mukhang lumaki na ang ating tsuksya. Para sa'yo, sana magustuhan mo. Wow, ang ganda ng kwintas. Isang kwintas lang, masaya ka na. Siyempre masaya ako mula pagkabata. Halos wala akong natatanggap na regalo kaya. Saka, ito ay galing sa iyo. Ito rin ang unang beses na nagbigay ako ng regalo sa iba. Basta masaya ka. Sana nga unang beses mo. Siyempre naman, Tito, salamat sa regalo. sabi ko na. Hindi mo kailangang tawagin akong tito. Uwi na tayo. Sige, Juxia, sabi Montag kasama kitang gayon. SA opening ceremony. Ay, nakalimutan ko pala. Maliit na tito. Sa susunod na lang. Ah. Gets ka una. Yung sinabi mong may gagawin, kasama mo pala siya? Juxia, tito rin ako. Hindi patas ito. May schedule ka pa mamaya, umuwi ka na. Paalam, maliit na tito. Aalis na ako. Huwag mo na akong istanbi sa susunod. CJ, Hoy boss. Kumusta? Nahanap mo na? G2 Oba second at third young master. Mukhang nagkaroon ng away dahil kay Wenchutia. Iyak na may relasyon siya kay G2 Oba. Dahil ang kanilang mga kilos ay napakalapit. Ang babaeng ito na si Wenchutia. Nakipagrelasyon pa sa dalawang anak ng pamilya Tuoba. Kaya pala naglakas loob siyang magpanggap bilang Eugene. Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Gawin siyang lubos na mapahiya. At tuluyang maging isang maliit na kaibig-ibig. pwede na. Anak, ang aking mahal na anak, sa wakas ay nakabalik ka na. Tatay, Siege, baka matakosi xiao xiao nito. Kailangan mo siyang bigyan ng panahon para masanay. 20 taon kitang hinanap ng iyong tatay. Nahirapan akong makita ka, kaya hindi ko napigilan ang aking emosyon. Huwag mo sanang isipin. paano ko iisipin? Pero tatay, hindi ba't nasa ibang bansa ka lang? Bakit ka biglang umuwi? May problema sa ating mga ari-arian, ang mga haligi sa basement ng Kilinhui. May mga bitak, pinaghihinala ang gawa sa buhangin ng dagat ang bahay. Kaya umuwi ako para tingnan. Impossible. Ang ating proseso ng pangangasiwa ay hindi magkakaroon ng ganitong problema. Sino ang supplier ng mga raw materials? Isang grupo na tinatawag na Chasheng Group. Choshen Group. Ito ay inirekomenda sa akin ni Chiokin. Matagal na tayong nagtutulungan, at dati ko na ring sinuri, pero wala akong nakitang iligal na gawain sa kanila. Tatay, posible bang? Ang kanilang mga tao ay nakapasok na. Sa loob ng Tuoba Group, hindi lang natin ito natuklasan. Hindi, noong nawawala ka, nagkasakit ang iyong tatay. Kung hindi dahil sa tulong ni Chiokin, ang Tuoba Group ay matagal nang nabangkarote. Hindi niya gagawin iyon. Pero nakita mo na ba ito? Hindi ba ito ang singsing ni Chiokin? Noong ako ay dinukot, nakita ko ang singsing na ito. Kaya, Ano? Ang ibig mong sabihin ay, tatay, baka hindi naman ganun kasama ang sitwasyon tulad ng iniisip natin. ipapaimbestiga ko ito, ang ating relasyon sa Chasheng Group. Matagal na tayong nagtutulungan, ang kanilang mga record. Palaging malabo, dahil sa respeto kaya hindi ko sinuri. Dapat ay alam ko na. Tatay, hindi ito ang iyong kasalanan at nandito kami para sa iyo. Huwag mong bigyan ng sobrang pressure ang sarili mo. Sige, upo ka muna. Kung tatawag ka sa teleponong ito,
pwede mo nang kunin ang pera. Pero kung hindi, hindi ko masisiguro na makakalabas ka ng buo. Tatawag na ako. Hoy, Chutia, nag-reserve ako ng bar para mamayang gabi. Birthday kaon gayon, sabay tayong mag-party. CJ, Tumawag na ako. Ang galing. Ang susunod. SA inyo na yan. pasensya na, nahuli ako. Ano ba? Wala naman akong ginawa sa inyo. Wala eh, ang laki kasi ng binigay nila. Sabi niya, mahilig kang mangakit ng lalaki. Kami naman, mag-alaga sa'yo na maayos mamayang gabi. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Malaman mo rin mamaya. Aray, Huwag kang kumawala, alagaan ka namin ng maayos mamayang gabi. bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Eh, di isa kang basagang sapatos na iniwan ng asawa mo. Pinapasaya ka na namin, dapat nga magpasalamat ka. Hinahawakan niyo ako, hindi ba kayo natatakot mamatay? Sabi nila, kapag naipadala na namin ang mga skandal mo, bibigyan kami ng 200,000 bawat isa. Tara, kunin ang phone at kuhanan ng litrato. Si Wen Panner. Si Wen Panner, di ba? Gusto ko talaga ang matalino. Bitawan niyo ako. Chuxia. Okay ka lang. Paano mo ako nakita? Nakita kitang lumabas ng hating gabi, sumunod ako para sigurado. Pasensya na, second young master. Mga basura kayo. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Alin sa mga kamay nila ang humawak kay Chuxia? Putulin lahat. Ilabas sila. Hindi ka naman hinawakan si second young master. Si Wen Panner na naman. Huwag kang mag-alala, pananagutan nila to. Si Wen Panner, yung mga ginagawa niyang kalokohan dati. Pwede kong palampasin. Pero ngayon, sobra na siya. Habang mas gustong pumasok sa high society, lalo kong gagawin. Na maging bitag ang ambisyon niya. CJ. Chuxia, ayusin ko muna ang lugar. Umuwi ka muna. Nasa baba si Papa para sunduin ka. CJ, Ang mga tambay na yon, hindi pa rin namatay. Swerte talaga. Tingnan mo doon, hindi ba yon ang pamilya ng Tuoba? Si Liang Yujen, ang asawang lalaki ng pamilya? Papa. Si Wen Chutia ay kasama. Ni Liang Yutsen. Para lang umangat sa buhay. Walang pinipiling paraan. Nahuli ka na naman siya. Wen Chutia, ngayon, ipapadala kita sa impyerno. Ito ay ginanap ng aming pamilya Pin. Honey, ang ganda-ganda Montag ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, Hindi kami makakapunta sa ganitong magarang lugar. Noong inaapi kami ng pamilya Tuoba, ngayon, sila naman ang lumalapit kay Panner. para sa kontrata na worth bilyon. Alam, Montag na. Nasaan si Wen Chutia? Sinadya kong bigyan ng imbitasyon ang isang yan. Baka takot na siyang pumunta. Hindi siya maglalakas loob na pumunta. Isang hamak lang siya. Paano siya makakapunta sa ganitong eksklusibong lugar? Alahas ng Harry Winston. Eleganteng gown ng Givenchy. Back NG Louis Vuitton. Lahat ng suot niya ay mamahalin. Parang isang gabi lang. Nag-iba na siya. Ano? Nagulat ka ba sa akin? AMEA, huwag mong isipin na dahil maganda ang suot mo. Papapasukin ka ng guard. Ngayon ay ang saging ceremony. Namin ng Tuoba Group. Mga katulad mo. Walang karapatang pumasok. Lahat ng narito ay mga importanteng ta sa North City. Si Ate Paner ang bida. Ikaf. Nasa labas ka lang. Haha, talaga ba? Hoy, Bingi KBA? Ang signing banquet na ito ay hindi para sa kahit sino.
May imbitasyon ka ba? Tingnan mong mabuti. Ito ang imbitasyon. Kung wala ka nito, hindi ka makakapasok. Meron ka ba? Wala ako. Wala kang imbitasyon, nagpapanggap ka pa. Mga katulad mo, walang karapatang dumalo. Sa ganitong event, mukhang, sinadya mong manggulo. Kung ganoon, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. May karapatan ba talaga ako? Ay. Talagang matapang ka, no? Pasok ako para tingnan. Mamaya, titingnan ko kung paano siya palayasin ng mga guard. Tigil, nasaan ang imbitasyon mo? Oy, bastos ka. Siya ang magsising ng kontrata ngayon. ZMS, Kin. Hinaharang mo pa. Ikaw ang MS, Kin? Ako si MS Kin ng pamilya Kin. Anong klaseng trabaho to? Yung babae kanina. Walang imbitasyon, pinapasok mo. Zia, yung katayuan niya, hindi kailangan ng imbitasyon. Hindi ko na kayo hihintayin. Paalam. Bakit siya hindi kailangan ng imbitasyon? Sa liwanag ng araw, nagbibigay ka ng espesyal na trato. Sabihin mo sa akin, may relasyon ka ba sa kanya? Pero yung babae na yon, Ano yon? Sinomansia, no yon. Kunin mo siya agad, kung hindi. Arereklamo kita sa pagpapabaya sa trabaho. ano ingay yan? Ikaw ang head guard? Mga guard mo, inaabuso ang kapangyarihan. Pinapasok ang isang babae. Ngayon, palayasin mo siya agad. Bastos ka sa loob, palayasin niyo sila. Lumabas kayo. Kayo talaga. Nakita Montag, 2? Ito ang imbitasyon. Tama. May imbitasyon kami. Haharangin niyo pa ba? Pwede kayong pumasok, pero makinig kayo. Pagpasok nyo, mag-ingat kayo sa mga importanteng tao. Ipapafaya ka o kay Lolo ang emgatamat na. Tara na. Nasaan na yung probinsyana? Anong daya ang ginawa niya? Para tratuhin kami ng ganyan ng mga guard. Siguradong nakipag-flirt. Sa mga boss kaya pinapasok siya. Mga babaeng ganyan, nagpapakita ng kabastusan para sa pabor. Nakakahiya talaga. Talagang nagkakalat yung babaeng yon. Akala ko isa lang siyang walang kwentang babae. Pero isa pala siyang talagang bihasang sirena. Pan-ea. Maligayang araw natin to. Huwag mong sirain ang sarili mo. Kung dumating man si Wenchutia, mas mabuti. Kung mabubunyag ang kanyang relasyon sa Tuoba Group, ang kapangyarihan sa North City ay mapapasa atin ng matiwasay. Tama, simula ngayon, ang pamilya Pin. Ang magiging pinaka-envyado ng lahat. Mga minamahal na bisita, maligayang pagdating sa Tuoba Group at Chusheng Group. Pista ng 100 billion order, ngayon ay inaanyayahan namin ang kinatawan ng Chusheng Group. Si Wen Penner ay umakyat sa entablado. Zia Zi Vin Pan Er. Ito ang bagong kilalang anak na babae ng pamilya Pin. Ang pamilya Kin ay nasa rurok ng tagumpay. Napakaswerte niya. Ngayon ay inaanyayahan namin ang kinatawan ng Tuoba Group na umakyat sa entablado. Ang napakahalagang order na ito, hindi natin alam kung sino ang pipirma. Baka ang maalamat na Tuoba Three Brothers. Kakaiba, ang pamilya Tuoba ay palaging nasa oras. Baka ngayon ay sinasadya nilang sirain ang kanyang reputasyon. Palakpakan natin ang kinatawan ng Tuoba Group. ZGNG. Vin Chuxia. Sino ang nag-utos sa iyong pumunta dito? Sinira mo ang aking kasunduan sa Tuoba Group. Ang 100 billion order. Kaya mo bang bayaran? Vinchuxia, ikaf ay isang peke. Ano ang ginagawa mo dito? Zinobi Azi Vinchuxia? Bakit siya inanyayahan ng host na umakyat? Ang pamilya Tuoba ay naghahanap ng nawawalang anak na babae. Baka siya iyon. Anong uri siya ng anak na babae ng Tuoba? Noong kinilala ng pamilya, Tuoba ang kanilang kamag-anak. Siya ang nagdulot ng gulo sa buong lungsod. Wenchutia, ikaw ay isang ulila na walang mapuntahan. Kung hindi dahil sa pamilya Wen, hindi mo alam kung saan ka nagkakalakal ngayon. Ikaw ang nakitira sa pamilya Wen, hindi ako. Noong ikaw ay nasa lansangan, kung hindi ka tinanggap ng pamilya Wen, hindi mo alam kung saan ka nagkakalakal ngayon. Ngunit kayong dalawa ay walang puso at sumalungat sa huling habili ng ama. Inagawin niyo ang kanyang mana. Wenchutia, huwag mong isipin na. Dahil mayaman ka na ay pwede ka nang magsalita ng walang basehan. Hindi ito lugar para sa iyo. Lumayas ka. Kahit ang iyong lolo ay nagbibigay ng respeto sa akin, ano ka ba? Talagang babae mula sa mahirap na lugar. Ang galing mong mangarap. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan?
Vinchuksia, hinampas Montag ako? Ininsulto mo ako. Dapat ka talagang hampasin. Inchuksia, Palif KBA, Gayon ay. Ang malaking araw ng Chushing Group, naghahanap ka ng problema. Talagang malaking araw dahil ang pakikipagtulungan ng pamilya Kin ay makansela. Hindi mo desisyon kung makansela o hindi ang pakikipagtulungan. Kung ikaw ang anak na babae ng tuoba, ikaw ang magdedesisyon. Dahil ang signing ceremony ngayon ay ako ang magdedesisyon. May hangganan ang pagpapanggap, ang mga bagay ng pamilya tuoba. Hindi pa oras mo para magdesisyon. Madaling sabihin, pero gawin mo nga sa gawa. Patunayan mo sa amin. Kung hindi mo kaya, ngayon din ay gumapang ka na lang parang aso. At lumabas ka rito. Kunin mo ang selyo ng presidente ng Tuoba Group para sa akin. Magpanggap ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Ngayon, hindi ka namin tatantanan. Tingnan natin kung anong daya ang ginagawa mo. Wenchutsia, nasaan ang selyo mo? Baka naglalaro kayo ng taguan? Wenchutsia, huwag kang makialam dito. Emga tauhan. Ipalabas ninyo siya. Kung lalabas ako ngayon, hindi na matutuloy ang signing ceremony. Sigurado ka ba? Naku, Wenchutsia, sa ganitong sitwasyon. Nagpapanggap ka pa, hindi mo sasabihing lalapit ang selyo. Nang kusa, di ba? Narito ang selyo ng Tuoba Group. Oh, may artista pa talaga kayong dinala. Ito ang selyo ng Tuoba Group na makakapagdesisyon. Sa lahat ng bagay, kapag nilagdaan ko ang kontrata, tuluyan ng mawawala ang partnership. Halina tingnan ninyo. Isang maliit na kid. Ang may daladalang extra para sa party. At sinasabi pa niyang, may selyo siya ng presidente. Nakakatawa talaga. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya. Wala namang ganitong tao sa Tuoba Group. Ang manghamon sa pamilya Tuoba ay kamatayan. Totoo o hindi, abangan natin. Mga kasama, tingnan ninyo. Diyos ko, ito ang selyo ng Tuoba Group. Na tanging presidente lang ang mayroon. Isa lang ito. Makapagdedesisyon sa lahat ng bagay sa grupo. Kung nasa kanya ang selyo, ibig sabihin siya ang tunay na heres ng pamilya Tuoba. Kaya pala noong pumasok siya, ramdam ko ang kanyang aura. Talagang may dugong aristokrata. Nakita nyo na. Naniniwala na ba kayo? Mga tauhan, kunin ninyo ang kontratang bilyon-bilyon. Ito ang negosyong gustong pag-usapan ng Chushing Group. Punitin ito. Ipinapahayag ko. Ang partnership ay tuluyan ng natigil. Ano? Simula ngayon, ang Chushing Group ay magiging Chuksha Group at papalitan ang buong mga miyembro ng board. Tapos na. Magbabago na ang Bicheng. Ang pangalawang pinakamalaking conglomerate ay biglang mawawala. Hindi pwede. Kung bumagsak ang Chosheng, Wala na akong matatakbuhan. Tumigil ka. But, sinong nagpahintulo sa iyong manloko sa aking apo? Lolo, bihira lang magsama-sama ang apat na malalaking pamilya ng North City. Wenchutsia, matagal na akong kaibigan ni Liang Yuzhen. Ngunit hindi ko narinig na may anak siyang babae. Ang Tuoba Group ang haligi ng North City. Paano ka magiging pinuno ng grupo? Isa kang walang kwenta? Isang ulila ka lang, paano mo magagawang? magkaroon ng pinakamataas na selyo. Kaya. Ang selyong ito ay peke, tiyak na pek. Pek ang selyo, sinungaling siya. Huwag kayong padala sa kanya, peke. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang apat na malalaking pamilya ng North City ay sumusuporta sa Pin Family, pati si Wen Penner. Na bagong tanggap sa Pin Family, bakit siya magsisinungaling? Sigurado ako, Vinchuxia. Ay nagloloko lang sa atin. Nakakainis, muntik na ako niyang lokohin. Akala ko talaga siya'y isang malaking tao. Vinchuxia, kung luluhot kan gayon. At gagapang sa paligid ng bulwagang ito ng 3 bises. At sasabihing nagkamali ako, papatawarin kita ngayon. Lumuhod ka na. Lumuhod. Lumuhod, lumuhod. Parang ang patay lang ang nangangailangan ng pagluhod.
Sinumpa mo ang aking apo. Sino ang magpapaluhod sa kanya? Ang walang limitasyong black card ay iyon na. Maglakas loob kayo. Bitawan niyo ako. Vinchuxia, gusto kong makita kang. Napakataas na nasa ilalim ng aking paa. Ipagpatuloy ang pagbiga. Bitawan. Tumigil kayong lahat. Siya ang tatlong ginoo ng pamilya Tuoba. Nasaktan ka ba nila? Esan. Ngayon ay ang segning banquet ng Tuoba Group. Ang lakas ng loob ninyong mag-ingay. Pangulo ng Tuoba. Ang babaeng ito ay pumasok ng walang paalam at gumawa ng peking selyo. Pangulo ng Tuoba, ito na ang pangalawang bises. Nagumawa siya ng kasuklam-suklam na bagay. Umaasa kami na kayong tatlong ginoo ay kikilos ng makatarungan. Siyempre. Ang sampal na ito ay para kay Chuxia. Tuobi aye, navalak habe asa isip? Pa sa isang babaeng walang kwenta. Gusto mo bang hamunin ang amin? Apatan malalaking pamilya ng North City. Matt Andangkin. Kagabi ba'y kumain ka ng bawang at hindi ng toothbrush? Ang baho ng bibig mo, AM. Walang respeto at bastos na batang lalaki. Ang pamilya Tuoba ay nasira sa inyong mga kamay. Talagang deserve nila, isa-isa. Lahat sila ay nabighani ng babaeng demonyong iyon. Nawala sa sarili sa pagkahumaling. Ano ibig sabihin nito? Baka naman ang tatlo sa kanila ay may gusto kay Wenchutia. Si Wenchutia ay isang malandi na nakipagkalat sa buong pamilya Tuoba. Hindi lang. Siya nakipag-fling sa tatlong anak ng Tuoba. Pati na rin. Bukael na 50 taong gulang. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagpakamalandi ka na, gusto mo pang magpakasanto? Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Wenchutia, malinaw na malinaw ang ebidensya. Ano piabeng palusot montag? Hindi lang ang pangalawa at pangatlong anak. Pati si Liang Yuzen na 50 taong gulang, hindi mo pinatawad. Grabe naman ang kapal ng mukha. Ang babaeng gold digger na ito ay walang hiya. Dapat talaga siyang ilagay sa pig cage. Wen Paner, ang ganitong klaseng mababang paraan. Marahil ay ikaw lang ang gagawa. Sa kung anong klaseng tao, ganun din ang paraan. Dai ba, malandi? Ang bibig mong may dumi, iba talaga magsalita. Ang tao sa litrato ay ang aking ama. Ha ha ha. Sinasabi mong ang chairman ng Tuoba Group ay ama mo? Nakakatawa talaga. Ikaw ay isang katulong lang na nahuli sa mga. Litrato ng pakikipagtalik, tapos magsasabing mayaman ka? Ang galing mo magpaliwanag. Siguro. Talagang ama niya ito dahil ang sugar daddy ay. Ama din. Ha ha ha. Tingnan ninyo. Siya at ang kanyang ama ay naku, ang sweet. Oy, Igilan mo na ang pagsisinungaling, Wenchutia. Tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Ginoo, may problema. Ang binibini ay inaapi sa saging ceremony. Ano? Sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko? Ikaw at ang binibini ay nahuli sa litrato na nagyakapan sa kalye. May mga taong gumagamit ng mga litratong iyon para akusahan ang binibini bilang kabit mo at ng mga anak mo. MGA Hayap. Sino ang may ganitong kapal ng mukha? Maganda ka agad ng sasakyan. Wen Paner, Yezihaw. Bawasan ninyo ang kabastusan. Kapag nalaman ng mga magulang ko, hindi kayo nila palalampasin. Akala mo talaga tutulungan kanila? Guysing. Akala mo talaga ikaw ang anak na babae ng Tuoba Group? maghihintay ako dito. Tingnan natin kung ang ama mo ay ako o ikaw ang papaluin. O ikaf. Siyempre ako ang tutulungan nila. Isang insektong gumapang mula sa kanal. Nag-ilusyon ka pa talaga. Kung may lakas ka, tawagin mo ngayon din. Ziliang Yuzin para harapin ka. Masama ang pakiramdam ng tatay ko, hindi ko siya ipapatawag. Para sa inyo. Kung hindi mo siya matatawag, ngayon din ay gumapang ka. Sa labas ng ibong ito. Hindi mo talaga siya matatawag, isa ka lang kabit. Kung malaman ito ni Tuobe Ayuer, hindi kanya palalampasin. Ngayon palang gumapang ka na. Bago pa huli ang lahat. Ang galing ng imahinasyon ninyo. Umalis kayo, masasamang babae, umalis kayo. Madam, Tatay, narito na po kayo, nakita na namin para sa inyo. Ang masamang taong sumisira sa pamilya. AMM, may ganito palang nangyayari. Hindi mo alam kung gaano siya kapalabok. Siya nga. Walang hiya, ikaw na naman. Madam, ano ba itong ginagawa mo? Hindi ka marunong rumespeto. Ang pamilya Tuoba, pinangahas mo pang apihin. Bakit hindi ka o kaya? Ngayon, lahat ay nakasaksi. Ang pamilya Tuoba ay napakagulo, nawalan na ng moralidad. Paano kayo karapat-dapat na umupo sa trono? Ang pinakamayamang pamilya sa Hilagang Lungsod. Ngayon, ako si Qin Bensheng ang mag-umpisa ng kumpletong pagbabawal sa Tuoba Group. Sumasang-ayon din ang pamilya Qian. Matagal na tayong magkapatid.
Sa wakas, nahayag na ang iyong tunay na kulay, ang apat na pamilya ay magkakasama. Ano kaya ang magagawa ninyo? Isang grupo lang kayo ng mga langgam. Ang tubig ay nakakapagpalutang at nakakapagpabagsak din ng bangka. Ang pamilya Tuoba ay nahulog sa ganitong kalagayan. Ito ay karapat-dapat lamang sa inyo. Si Wen Chuchia, ngayon ang iyong mga sugar daddy, ay lahat bumagsak na, wala nang makakapagtanggol sa iyo. Nga, hindi ako dapat pagsabihan ng isang cute. Wen Chuchia, ikaw na cute. Nangahas ka pang manakit sa akin, talagang walang batas, tumigil kayo mga gago. Si Wen Chuchia ay, ang minamahal kong anak na babae ni Tuoba Yuer. Ang nagisang prinsesa ng pamilya Tuoba. Ang sinumang lalaban kay Xiao Xiao ay dapat magbayad. Si Wen Chuchia pala ang nababala, na prinsesa ng pamilya Tuoba sa loob ng 10 taon. Ang tatlong anak na lalaki ng pamilya Tuoba, sa unang pagkakataon, Ay nagpakita ng sabay-sabay para sa kanilang pamangkin. Hindi pwede, paano siya pwedeng? Ah, naiintindihan ko na. Ito ay isang bitag na inyong ginawa. Qin Bencheng, huwag mong isipin na ang pagsipsip sa aming pamilyang Tuoba ay makakatakip sa iyong mga kasalanan. Ang batas ay panglambat. Malaki ang butas pero walang nakakatakas. Darating na ang parusa mo, AME, katava-tava. Ako si Qin Bencheng. Kung malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Anong parusa ang darating sa akin? Kung hindi mo nakilala ang babaeng tangang ito, hindi ko malalaman kung gaano katagal ako niloloko niya. Ano? Ang mga ari-arian ng Tuoba Group ay dapat pinamamahalaan ng Shu Group pero gumamit kayo ng mga depektibong materyales. At naglipat ng asset sa pamamagitan ng Fengqiao Group para kumita ng marumi. Kayong mga sakim, gumawa kayo ng kalokohan sa ganitong malaking bagay, walang pakialam sa buhay ng iba. Wala kayong pakundangan sa kaligtasan ng mga tao. Katarantatuhan. Mga kasinungalingan. Mag-ingat ka, isasampa ko sa iyo ang kasong paninirang puri. Ayaw mong aminin? CJ, mga tauhan, ilabas ninyo ang ebidensya. Narito ang ebidensya ng iyong paglipat ng assets at mga resulta ng inspeksyon sa materyales. Malinaw na malinaw. Nakapag-report na ako sa pulis, kausapin mo na lang sila. Maami akong pera. Bakit ako magnanakaw? Ginagawan mo lang ako ng kwento. Chutzia, noong kasama ko ang tatay mo sa negosyo at pinagtataguyod ang imperyo, wala ka pa sa mundong ito. Ang tatay ko, dahil sa utang na loob sa iyo, ay laging pinapalampas ang iyong pagnanakaw. Pero ikaw, walang pakialam, lalo ka pang naging ganit. Utang na loob? Haha. Liang Yuzhen, may utang na loob ako sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang bumagsak ang Tuoba Group. Tumigil ka. Utang na loob ba o galit ang nararamdaman mo sa akin? Noong ako ay dinukot at itinapon sa malayo ang mastermind. Ay ikaw, Qin Bencheng, talagang may katarungan ang langit. Kung hindi dahil sa paghanga mo sa kakayahan ni Ezihao. At binigyan mo siya ng jade ring, hindi kita mahahanap. Ang video footage noong araw. Noong araw na dinukot si Xiao Xiao ay maaaring matingnan. ikaw ang dahilan kung bakit naghiwalay ang aming pamilya at nagdusa ang aking anak, ng napakaraming hirap. Mga tauhan, palayasin ninyo sila sa Bicheng. Huwag mo akong gagalawin. Ngayon, ang apat na malalaking pamilya ay narito. AME. Kung magtutulungan ang apat na pamilya, ano ang tako namin sa isang Tuoba Yuer? Tumigil ka. Ikaw ang may problema sa Tuoba family. Huwag mo kami isali. Sa tatlong pamilya, napakasama ng balak mo. Ang Qin family ang may kasalanan, walang kinalaman. Ang tatlong pamilya, palam. Ha ha ha. Oo. Akon ga. Hindi ako nagsisisi. Gusto kong makita ang pagbagsak ng Tuoba Group. Bakit? Pareho naman tayong nag-invest, pero ikaw ang yumaman? Marami akong naitulong, pero hindi mo man lang ibinigay ang kalahati ng shares. Hindi mo man lang ako binigyan, dinala mo pa. Huwag niyong huhulihin siya. Ang yaman at ginhawa ko. Hindi pa ako nasasawa. Kayong mga sakim, talagang magkakamag-anak kayo. Ikaw ang tangang nagdala ng kapahamakan. Mamatay ka na. Isasabay kita sa pagkalipol. Ah, Lumakas na ako. Wala akong kasalanan. Bakit ako huhulihin? Kahit multo na ako, hindi ko kayo patatawarin. anak, kasalanan ko ito. Hindi ko nakilala ang tunay niyang ugali. Kaya nasaktan ka. Tatay, nahuli na ang salarin, parang nabawi na rin ang galit. Nahuli na rin ang mga buhaya sa Tuoba Group. Malaking bagay ito. Tama ka, uwi na tayo. Maligayang pagbabalik ng aming mahal na binibini. Sa wakas, bumalik na. Siguro ngayon palang magsisimula ang buhay ko. Tuoba Xiao. Ang tunay kong pangalan. Xiao Xiao, Tito, may isa pa akong hindi nasasabi sa'yo. ano? Sa totoo lang, hindi ako ang iyong tunay na tito.